Babysit. Based on my experience po ito, first time ko mag-babysit sa pamangkin ko who is now 5 years old. Siyempre bata kaya wala pa masyadong alam sa mundo. So here's the story. November 25th birthday ng ate ko, mama ng pamangkin ko. Niyaya niya ako na sa kanila muna magstay para bantayan si Max kasi magdi-date daw sila ng hubby niya. Birthday nga kasi, so pumayag ako. Basta may pasalubong silang balut sa akin pag uwi. Sabi nila before 12 makakauwi na sila. Ito na, naiwan na kami ni Max sa bahay. Di na kami nag-dinner kasi pinakain na siya ng mami at daddy niya bago pa ako dumating. Si Max sinayaan kong maglaro ng kung ano-ano as long as nakikita ko siya. Ako naman nanonood ng movie. 7:30 na. Sabi ko kay Max umakyat na at matulog. Sumunod naman siya. Hindi mahirap utusan si Max. Sumunod akong umakyat sa kwarto niya. Naglalaro pa din siya kaya sabi ko, "Max, past 7 na, tulog na baby." Max, later. Me, Max, sabi ni Mami pag naabutan kanyang gising pa, di kanya bibilhan ng honey stars tomorrow. Max, but you are still playing. Nawindang ako sa we niya. Imposibleng marong grammar si Max kasi since then talagang English speaking na siya. Kaya sabi ko, we? Why we? Imaginary friend mo, Max? No, she's my friend. Can't you see her? She's just standing beside you. Tapos napamura ako ng malutong. Binuhat ko si Max agad-agad pababa ng sala. Binukas ko lahat ng ilaw, nilakasan ko volume ng TV, tas medyo binukas ko ng halfway yung pinto. Sa sobrang takot ko, nagalit din ako kay Max. Pero anak ng tawa si Max habang nakaupo sa sofa. Natatakot na ako sa kanya pero todo sermon pa din ako na wag niya akong lukuhin at wag siya tumawa. Maya-maya tumigil siya sa kakatawa. Tinignan niya lang ako ng plain. Tapos ako nag-sorry na sa kanya kasi baka umiyak. Bigla na naman tumawa si Max. This time yung tawa niya giggle na. Yung parang kinikiliti. Bigla niyang tinataas yung kamay niya na parang nasa roller coaster. Pilit kong binababa yung kamay niya pero tinataas niya talaga. Hanggang sa sinigawan ko si Max. Sabi ko, "Max, stop that!" Napa-English ako doon sa takot ko. Biglang umiyak si Max. Maya-maya niyakap ko siya nung nakababa na kamay niya kasi takot na ako para doon sa bata at sa sarili ko. Nung bibitaw na ako sa pagkakayakap ko kay Max, ang weird na ng itsura niya. Nakatingin siya sa may pinto tapos nakangiti. Akala ko andyan na ate ko, kaso wala. Yun pala napansin ko yung pinto sumasara. Di ko na mapigilan yung takot ko. Tumawag na ako sa ate ko. Pinapauwi ko na sila. After 15 minutes nakarating na sila sa bahay. Iyak ako ng iyak sa sofa. Tas hinahayaan ko si Max na maglaro sa tabi ko sa sofa. Hindi na siya tumawa after ko tawagan yung ate ko. Naglalaro na lang siya. Di ko inaalis paningin ko kay Max hanggang sa makarating ate ko. Nung dumating na sila, nadatnan nila akong iyak ng iyak at hikbi ng hikbi. Kinuwento ko sa kanila lahat yon at sabi nilang mag-asawa, "Welcome to the club. Ikaw na ang pangatlong tao na nabiktima ng friend ni Max." Anak ng tokwa! Di ko na ulit inaalagaan yung batang yun dahil sa trauma ko.